Railway Renaissance. Yan ang paglalarawan ni PBBM sa ongoing rail projects ng pamahalaan sa kanyang zona noong nakaraang taon. Kamusta na ba ang mga proyektong ito? All systems go na ba o nalulumbak ba sa problema? Narito ang special agenda report ni George Cahiles. Ito ang MRT Line 7 project. Ang proyektong ito ay minanapa ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Arroyo, Aquino at Duterte administrations. Taong 2016 na magsimula ang civil works nito at hanggang sa ngayon ay hindi pa natatapos. Ang college student na si Tresha Galicia naiinip na raw sa tagal ng paggawa dito. 2 years po, magagraduate na ako. Hindi ko po alam kung magagamit ko pa siya kasi feeling ko po ang tagal ng paggawa niya. Malaki ang magiging pakinabang ng mga mamamayan dito sa MRT Line 7. Mapapabilis ito ang biyahe ng nasa 600,000 passengers mula dito sa Quezon City papunta sa San Jose del Monte, Bulacan. Initially, ang target ay matapos ang proyekto ngayong taon pero ayon sa Transportation Department, kailangan pa maghintay ng kaunti dahil ang partial operations ito maaaring magsimula pa sa 2027. Isa pa sa ipinagmalaki ng Pangulo ang Metro Manila Subway Project, ang pinakaunang underground rail sa bansa. Ang proyektong ito na nagsimula noong 2019, kayang mapabilis ang travel time mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3 ng hanggang 35 minuto lamang. Ang proyektong ito nagkakahalaga ng halos kalahating trilyong piso at pinopondohan ng utang mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayon sa Transportation Department, sa 17 estasyong itatayo sa linyang ito, maaaring 2 lang ang kayang matapos sa ilalim ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Maynila sa Clark, Pampanga at Calamba, Laguna naman, naaantala rin ng construction. Ayon sa DOTR, inaasahang ang Manila-Malolo segment ay operational na sa 2027. Pero ang buong linya, maaaring umabot pa ng 4 na taon bago matapos. Ang extension naman ng LRT Line 1, baka abutin pa raw ng hanggang 2030 bago umabot sa Bacoor, Cavite. Kagaya ng ibang rail projects, right-of-way acquisition din ang problema nito. Ang solusyon, ang pag-amyenda sa Right-of-Way Act para i-streamline ang proseso ng pagbili ng lupang gagamitin sa major infrastructure projects ng pamahalaan. Ipinasa na ang bill bago matapos ang 19th Congress at naghihintay na lamang ng pirma ng Pangulo upang ganap itong maging batas. The amendments are really going to be game changers in our work to get right-of-way as fast as we can. Umuusad naman ang mga railway projects. Mabagal pero gumagalaw. Kung totoo ngang ito na ang panahon ng Railway Renaissance, kailangang magdoble o tripleng kayod ng pamahalaan para sa mas maayos at epesyenteng public transport system sa bansa. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.